Ang bilis-bilis talaga ng oras, parang kagigising ko lang tapos ngayon gabi na naman kaya mag-iisip na naman ng uulamin at lulutuin. Magluluto na nga ako ng hapunan namin pero bago nga yun ay huhugasan ko nga muna itong mga hugasin dito sa lababo na pinagkainan pa nga namin kaninang tanghalian. Pinagsalang ko na nga ng sinaing si ate kaya ulam na nga lang ang lulutuin ko. Habang naghuhugas nga ako ng mga pinggan ay nag-iisip na nga ako kung anong lulutuin kong ulam. Tapos naalala ko meron pa nga pala kaming natirang pritong tilapia at meron nga ding dalang talong ang asawa ko kaya iprituhin ko na nga lang din ang talong. Tapos pinapabantayan ko nga muna kay ate ang batang maliit habang naghuhugas nga ako dito ng mga pinggan. Naalala ko nga ng dalawa pa lang ang anak ko, kayang-kaya ko naman ang mga gawaing bahay kahit na wala akong katulong sa pag-aalaga ng bata. Dahil ng mga panahong yon hindi ko pa naman naaasahan si ate sa pagbabantay sa pangalawa ko dahil maliit pa din naman siya no. Tapos ngayon tatlo na nga sila, hindi nga ako makakakilos ng bahay nang wala nga nagbabantay sa batang maliit. Pero kapag wala naman sila dito sa bahay at kami lang tatlo ang naiiwan dito, ay nakakakilos din naman ako ng maayos kahit na walang tumitingin-tingin sa batang maliit. Nung isang araw nga mga mare ay nilagnat at saka nagtatae ang aking pangalawang anak. Pero sa totoo lang mga mare, first time ko talagang naranasan na nagtae ang anak dahil hindi ko talaga yun nararanasan sa kanila. Pero buti na lang talaga at hindi gano'n kalala at paminsan-minsan lang talaga. Tapos dahil nilalagnat nga ay every 4 hours ay pinapainom nga namin ng paracetamol. Kahit nga madaling araw ay pinapainom nga namin. Pero dahil meron nga akong infant, ay ang asawa ko nga ang pinagbantay ko sa aming toddler. At sabi ko nga sa kanya na paiinumin nga ng gamot kapag madaling araw na ang aming toddler. Halimbawa na nga lang magigising siya. Tapos eto na nga, nung madaling araw, papainumin na nga ng asawa ko ng gamot ang aming toddler pero hindi niya nga binuhay ang ilaw. Ewan ko ba sa asawa ko kung bakit hindi niya binuhay ang ilaw. Siguro sa kaantukan na din niya at siguro tinatamad din talaga siyang bumangon. Pero kailangan niya nga painumin ng gamot ang toddler namin. At ayun na nga, nagulat na lang ako nang biglang nagdudual na nga ang aking toddler nung mapainom niya nga ng gamot. Tapos biglang nga ding sumigaw ang asawa ko na mali nga daw ang napainom niya sa toddler ko at pati nga ako nagulat at nataranta na. Ay nako mga mare, ang napainom nga ng asawa ko ay sa halip na paracetamol ay efficacent oil na talaga namang mahanghang. Buti na nga lang mga mare, hindi yung efficacent oil na sobrang anghang talaga, yung mild lang siya. Inutusan ko kasi ang panganay ko na pahida ng efficacent oil ang kapatid niya dahil sumasakit nga ang tiyan. Tapos dun nga lang niya inilagay sa tabi ng kapatid niya. At ang katabi nga din ng efficacent oil ay yung paracetamol na pinapainom ko sa toddler namin. At dahil magkatabi nga, ayun nga ang napainom ng asawa ko na hindi ko rin alam kung bakit yun ang napainom niya. Siguro dahil na rin siguro sa pagod niya at sa kaantukan. Lesson learned na talaga yun sa amin mga mare. At simula nga ngayon, hindi ko na pagsasamahin ang gamot na iniinom sa gamot na hindi iniinom. Kaya sa totoo lang mga mare, palibasa wala akong naaasahan sa pag-aalaga ng mga anak ko. Eh mas gusto ko nga na nandito lang ako sa bahay para maalagaan ko nga sila. Hindi man ako perpektong nanay pero mas gusto ko nga na nagagabayan sila at nakikita ko yung paglaki nila.